Welcome back, Alam. Ngayon ay pag-uusapan naman natin ang pagsisimula ng oil and gas exploration sa Pilipinas. Matapos ang maraming ginawang pag-aaral ng mga eksperto sa iba't ibang lupain na sakop ng Pilipinas, ay nababansagan na ang ating bansa na nakaupo sa isang minahan ng ginto ng mga hindi pa nagagamit na hydrocarbon na tinatayang nagkakahalagang ng 26.3 trillion US dollars. Isang halimbawa na dito ay ang oil at natural gas deposits na matatagpuan sa kalupaan at katubigang bahagi ng ating bansa. Kaya upang mapakinabangan ito ng ating bansa at ng mamamayang Pilipino at mapalago palalo ang ekonomiya ng Pilipinas, ay puspusan na ang ginagawa ngayon ng ating gobyerno sa pamamagitan ng pagbibigay ng service contract sa mga firm o kumpanya na nagpapahintulot sa mga ito na mag-explore at mag-drill ng mga langis upang hindi na tayo umasa pa sa pag-i-import ng mga langis mula sa iba't ibang bansa, na isa sa dahilan sa pagtaas ng presyo sa pangunahing bilihin ng mga tao na siya ding nagpapahirap palalo sa mamamayang Pilipino. Kaya sa video na ito ay alamin natin ang mga ginagawang exploration at drilling ngayon ng mga langis sa ating bansa sa mga tinaguriang oil prospects sa mga lugar na matatagpuan sa mga isla ng Luzon, Visayas at Mindanao. Kamakailan lang ay tinalakay natin sa isang video ang paggawad ng Department of Energy sa isang service contract para sa Area 9 sa kumpanyang SK Liguasan Oil and Gas Corporation para tuklasin at paunlarin na ang Cotabato Basin na sumasaklaw sa mayamang taglay na dala ng Liguasan Marsh sa isla ng Mindanao. Kaya noong Abril ng taong 2022 ay sinabi ng kumpanya ng SK Liguasan Oil and Gas Corporation na naghahanap na sila ng 2 rig upang simulan na ang pagbabarena sa loob ng 6 hanggang 8 buwan pagkatapos nitong makakuha ng kontrata sa serbisyo mula sa ating gobyerno. Nagpasya ang mga kumpanya na bumili ng mga drill rig dahil ang petroleum service contract ay may maraming prospect site at ang 12 site nga dito ay matatagpuan sa Sultan Kudarat. 20 site naman ay matatagpuan sa Liguasan Marsh, kaya nangangailangan ng kumpanya ng pamumuhunan na $50 million dahil ang isang rig ay nagkakahalagang $20 to $25 million na magmumula pa sa Houston, Texas. At kapag dumating na nga ang mga ito, ay naasang sisimulan na ng mga ito ang pagbabarena sa buwan ng September hanggang October ng taong 2022. Bukod sa pagkuha ng mga rig ay papalakasin din ng kumpanya ang kupunan nito kasama ang mga teknikal na eksperto dahil ang bawal appraisal well na babarinayan ay mangangailangan ng 120 tao mula sa mga inhinyero ng petrolyo, mga geologist at mga inhinyero sa pagmimina. At kapag magiging positibong resulta ng pagbabarena at lumabas na ang gas ay susuriin ng kumpanya ang pressure ng gas sa loob ng 1 taon bilang pagsunod sa patakaran ng Department of Energy bago ito tuluyang magamit ng ating bansa at ng mamamayang Pilipino. Sa kabilang dako naman sa rehiyon ng Visayas ay nakatakda na ipagpatuloy ngayong taong 2022 ang trabaho sa oil field sa bayan ng Algeria sa timog kanluran ng Cebu, 2 taon na matapos mahantala ng COVID-19 ang pangunahing aktibidad dito sa ekonomiya sa buong mundo. Inasa naman sa muling pagbubukas ng Algeria oil field ay magsisimula na itong magbenta ng petrolyo sa mga interesadong mamili sa buong mundo, at sa muling pagbabalik naman ng kumpanya na nag-drill sa barangay Montiller ay gusto na nitong maglagay ng refinery para sa langis dahil plano nitong ipagpatuloy ang paglalagay ng production well. Ang China International Mining Petroleum Corporation ay ang kumpanyang kasalukuyang gumagawa ng paggalugad at pagdrill ng langis sa Algeria Field. Matatanda ang 2009 pa nang iginawad ang ating gobyerno ang Service Contract 49 na nagpapahintulot sa nasabing kumpanya na mag-explore at mag-drill ng langis sa Algeria, Cebu. At Marso na noong taong 2018 nang formal na magdeklara ang Department of Energy at ang kumpanya ng CIMP na pumirma sa kasunduan ng Joint Declaration of Commerciality. Sinimula ng CIMP ang paggalugad sa onshore field na may lawak na 1,970 square kilometers noong taong 2018 at ito ay nakumpleto makalipas ang halos 2 taon, at Mayo na ng taong 2018 ay pinangunahan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang seremonyas sa pagbubukas sa oil and gas production sa Algeria Oilfield Polyard sa Cebu, kung saan tinatayang nasa 3.3 million barrels ng langis at 6.6 billion cubic feet
of gas naman ang matatagpuan sa nasabing lugar. Ang pagbubukas ng Algeria oil field ay nagsisilbing isang malaking tagumpay sa industriya ng langis at gas ng Pilipinas, kung saan ay inaasahang makakalikha ito ng maraming trabaho na lubos na makakatulong sa lugar ng komunidad, hindi lamang sa bayan ng Algeria kundi pati na sa buong bansa. Sa kabilang dako naman sa ilagang bahagi ng Luzon ay sa wakas ay sisimulan na ng Pilipinas ang aktibidad sa pagbabarena sa Service Contract 37 na matatagpuan sa pangpang ng Cagayan River sa Isabela, Quirino area. Ito ay ayon sa PNOC o Philippine National Oil Company Exploration Corporation na siyang operator ng Service Contract 37. Ang nasabing ahensya ay kasalukuyang nagsasagawa ng passive seismic tomography survey sa proyekto. At ang pagbabarena sa balon, ang eksplorasyon ay magdedepende sa resulta ng survey na inaasang lalabas na bago matapos ang ikalawang quarter ng 2022. Maliban naman sa Service Contract 37 ay hawak din ng PNOC ang karapatan sa pagsasaliksik sa Service Contract 57 at Service Contract 59 na parehong nasa loob ng West Philippine Sea na bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ngunit pinagtatalunan ng China. Ang Service Contract 57 ay tinatayang may 1.8 trillion cubic feet of gas at nakikitang may malaking potensyal dahil matatagpuan ito malapit sa Malampanya. Ang ginagawang mga hakbang na ito ng ating gobyerno ay inaasang mapapalago nito ang ating bansa na siyang magkakalikha at makakapagbigay ng maraming trabaho sa mamamayang Pilipino. Kanam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Anong masasabi mo sa ginagawang hakbang na ito ng ating gobyerno? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kakalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.